ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Banal ang Diyos, dakila namin Ama, Yahweh El Shaddai. Ikaw ang Diyos na nagkakata ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin sa gabi ito. Marapatin niyo naman ang Diyos na sa daling ito, maging karapat-dapat sa inyo ang lahat ng aming pagpuri, ang lahat ng aming pasasalamat. Salamat po Diyos sa araw-araw ay pinakikita niyo na kayo ang Diyos na buhay. Ang Diyos na patuloy niyo sa amin ay kumakatnuhay. Ang Diyos na sa lahat ng bagay pinagkakaloob ang aming pangangailangan ng ayon sa inyong kalooban. Sa gabi nito muli, narito kami Panginoon, nagpapakumbaba at naghihintay ng inyong pagpapala sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Tulong niyo nawa, O Lord God, ng inyong salita sa gabi ito, mapupunla sa aming mga puso, mamunga, makita sa aming buhay, maging daan ng mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya naman namin Diyos muli, sa gabi ito, kami po ay humihiling sa inyo. Inyong presensya, pagkaroon sa amin, higit sa lahat, ang inyong salita. Magsalita po kayo, at kami po ay makikinig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumili.
Napapansin niyo ba? Hindi napapansin kayo? Meron wala? Meron. Ano? Ako ay napapansin ako. Tanungin niyo ko, ano? Alam niyo napapansin ko? Alam mo, Sister Nancy, ang napapansin ko? Every time na ako ay aalis sa mission, most of the time, before na ako ay magpunta sa mission, dito ko na-assign sa Alhambra. Kasi ko pa, every time na ako ay babalik, madalas ako unang ko sa Alhambra. Pero sa ngayon, pansin ko, ako'y naliligaw. Hindi ko malaman kung ako'y nasa Whittier, o ako'y nasa Orange, o ako ay nasa Long Beach, o sa Mayflower, o hindi sa lahat sa Seda pa. Kasi Sister Grace, thank you so much. Alam niyo, ang Panginoon talagang iba. Alam niyo ako bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ako napupunta sa Seda. Sila napunta. Anyway, thank you so much sa Lord. Magandang gabi at it's so nice na makakita ng mga mukha ng mga US citizen. You want me to speak in English or anyway, thank you so much sa Lord. During the time of Jesus, no? Nung panahon ng Panginoong Jesus, no? Marami ang malapit sa Kanya for healing and deliverance. No? Para magkaroon ng kagalingan, para magkaroon ng kalayaan. Pero ang gospel for tonight, ibang klase, no? May lumapit na isang lalaki sa Kanya, sa ating Panginoon, iba ang hinihiling. So, pakinggan natin kung ano kanyang hinihiling, ano? This is our gospel for this coming Sunday, taken from Luke chapter 12, 13 to 21. Pakinggan po natin. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do? For I do not have space to restore my harvest." And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. And I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, and be merry." But God said to him, "You fool! This night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Thus it will be for the one who stores up treasures for himself, but is not rich in what matters to God." My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord.
can see that this is the night of the youth. No wonder the Jehovah's speaker is gayon. It actually reminds me of somebody, when I was in Canada, in one of the provinces of Canada, siguro sa dito kung saan, I used to, every time that I'm on issues, I always handle the youth. Kaya, magpunta ka na galing kung ikaw pag-ibig ka, you always handle the youth, And one of the things that I usually do, every time that I first meet the youth, tatanungin ko sila. Kakausapin ko sila, tatanungin kung ano gusto nila, what do they actually desire for themselves. Ano yung hinihingi nila sa buhay, what do they want to be in the future. Marami, magaganda mga sinasabi nila. But there is one lady that captured my attention. Alam niyo ang sagot niya sa akin kung ano? Doon tinanong ko siya kung anong gusto niya maging pagka yung mature na siya, sabi niya simple lang, I just want to be rich and famous. Wala naman masama doon eh. As a matter of fact, lahat naman tayo gusto natin maging mayaman tayo, maging sikat tayo, Our gospel for tonight, tells of us a rich man. Isang mayamang lalaki, But instead of using his abundance, yung kanyang kayamanan to bless others, ang nangyari sa kanya, he wanted to have more, magkamit pa. And that's why, ang wanting ng Panginoon, verse 14, nasabi niyan, verse 15, he said to the crowd, take care to guard against all greed. This morning, watch out for all kinds of greed. Ano ba ang greed? Gahaman. Sakit. Madamot. Lahat ng kasakiman. Kasakiman. Ito, in English, this is excessive desire for more. Sa Tagalog maganda nga kasakiman Kasakiman, Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, the great, my brothers and sisters, it's not only about money. Hindi lang pera ito, It's actually a greed for power, for attention. Bakit minsan naghahangat ng attention? Di ba? Pag hindi mo napansin, dadating sa gawain, pag hindi napansin, masama na loob. Ayaw mo natin next week. Hindi ko napansin eh. Pero mga ganyan, kulang sa Tagalog, ES, kulang sa pansin, So it's not only power, it's only money, it's not only attention, Even comfort. Lahat tayo gusto natin ng comfort. Diba? Mas gusto nyo nakaupo kaysa sa Bakit? Mas masarap yung kaysa sa Mas masarap talaga ang nakaupo, my brothers and sisters. But that is what we may call the destructive impact of greed. Mapanirang kahihinatnan ng kasakiman. At ito ang ibibigay ko sa inyo sa gabing ito. Mapanirang kahihinatnan. Alam mo yung sabi ng kahihinatnan? Alam nyo, ito mahirap ng topic Mas maganda pa, brother, pag-usapan na lang natin pagpapala. Pagka pagpapala, nakikita ko mga tingin ng mga kapatid natin na lalapad. Pero pagka mga ganito, tumitiklop But we need to learn, we need to know. Tatlo, ang kahihinatnan, destructive, impact na dating nito sa atin. Una, sa ating pagkatao. Personally, my brothers and sisters, ang kasakiman, it pretend to offer, it pretend to offer security. Yung parang safe ka pag marami ang pera mo. Safe ka pagka kung ikaw ay yung bank account ay Alam mo sila sabi ko lagi sa mga kapatid natin. Sabi ko, do not look
do not look at your account. Kasi manulog ka lang. Hindi pa rin sana yung talagang mga mapipera dyan, ano? Pag tinignan mo bang account mo, manulog ka. Ang tingnan mo, ang anyo ni El Shaddai, kaya ang papakarang lang. Kaya ang papakarang lang, tingnan nyo, the man in this gospel was successful, but he was not wise. He was not wise. He prepared for his life, but not for eternity. No? Tingnan nyo. Ano ang problema niya? Ang problema niya ay kung saan ilalagay ang kayamanan. Ang kayamanan. Tingnan nyo, may brothers and sisters. No? Ang problema ng iba, kung paano yayaman. Siya, ang problema niya, kung saan ilalagay ang ay di kumatin ka sa Alhambra para magbigay ka. Mamaya kung magpapasyahan, magbigay ka, magpapalain ka. Eh, ang problema na eh. No? Kung paano ang gagawin niya sa pera, ano solusyon niya? His solution, build a bigger barn. Ang luto ganyan lagi. Magkaroon ka ng bigger, better, faster, ano? Take the easy way. No, life is not like that. Hindi ganyan ang buhay, my brothers and sisters. Sasabi niya nga, eat, drink, and be merry. Pero, he has a bigger problem. Alam niyo kung bakit? Ang sabi ng Panginoon, hangal. Sabihin niyo ako lang. Hangal! Full! Ha? Bukas, paglalamayan ka na. Pero sabi ng Panginoon, no? Ngayon, kanino ngayon mapupunta ang iyong mga my dear brothers and sisters, ano? Ang hindi alam na iba, the best things in life is free. The best things in life is free, my brothers and sisters. How? Seek ye first the kingdom of God, and everything, and all these things shall be given unto you. Seek ye first the kingdom of God. Sabi ni Sister Nancy kanina, I came from Toronto. Totoo po yun, ano? We came from Toronto kahapon, dumating kami kahapon ng Toronto. Di pa sana ako uuwi, kaya namin ito ako dito, kaya umuwi na ako. Sa totoo yan, ano? Sa totoo, before naman ako umalis, nasa Bellflower ako. Gabi, ang Bellflower, gabi. Di ba? Inabot kami ng anong oras na sa Bellflower nung nandun tayo, di ba? Nagmamadali rin ako dahil ang flight naman namin, magang-maga, 6 o'clock in the morning, no? But anyway, my brothers and sisters, no? We just came from Toronto for Mississauga's 30th anniversary, no? We were only there for a week kasi kagagaling ko lang sa mission ko. For 3 months, I was away. I went to Grand Prairie, I went to Saskatoon, I went to Calgary, I went to Regina. No? Napuntahan ko. So, I was away for 3 months. Bumalik agad ako. Pagkaroon nila araw, I have to fly to Toronto. No? Pero alam mo, my brothers and sisters, no? Ang bait ni Lord. Ano hindi naman ako bakit? Parang kayo. Wala ano to? Ang bait ni Lord. Alam niyo, pagpunta namin doon, dapat weekend lang ako doon. No? That anniversary sa Mississauga. Sabi ko to, kay Sister Calvin, okay, pupunta ako dyan pero weekend lang. Kaya sumama yung isa. Kaya alam mo naman weekend ka lang doon. No? Sabi ko sa akin, nagpunta ko kami sa Niagara. At alam niyo po, merong isang mabait na nag-book sa amin sa isang hotel. Ang ganda ng hotel. Alam niyo yung Falls View Hotel. Hulaan niyo kung anong view. So, bino kami sa Falls View Hotel na overlooking Niagara.
Ang hina naman ang wow niyo. Pag matutulog ka na, ang view mo ay Niagara. Pero alam niyo, God talk to me, speak to me. Saan lumuhin mo dito sa Niagara? Overlooking ka pa dyan, nasa hotel ka. Meron ka pang anniversary na talk na gagawin. Oy, sister, ano kung makakali ka? Uwi ka na! Pero totoo yun. I was convicted. Sabi ko kay Sister Rose ang aga-aga. Sabi ko, uwi na agad tayo. Balik na agad tayo sa Toronto. Kasi gusto mo itibong ang sarili ko sa pag-aaral. No? Tama na yun. Nung nandun na kami sa Center, si Gary, punta na kami doon sa Sister Rose, di ba? Hindi ako makatulog ng gabi. Alam niyo kung bakit? Hindi, shooting ko ito. Hindi, wala takot sa akin ang mundo doon. Hindi, wala akong naramdaman doon. Hindi ako makatulog kasi hindi ako sanay matulog na walang view. What I'm trying to say is this, my brothers and sisters, you will be. Darating yan, ate, alam niyo, ganito kasi yan eh. You will be amazed on how God will reward you if you will surrender. So, magugulat ka kung paano ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng pagpapala kung ikaw ay maglilingkod sa Kanya. Akala niyo ba yung pagpunta niyo rito, wala nang nakalakad ng pagpapala sa inyong Panginoon? Dahil ka malakas ka pumalakpa. Mas malakas ang palakpakin mo, mas malaki ang pagpapala mo. Pero ang gusto ko makita nyo dito, my brothers and sisters, is this. Be conscious, as you serve God, be conscious of the gift that He is giving you. Be conscious of the bread that He is giving you. God wants us to serve Him, but He does not want us to die in serving Him. Ayaw naman niya na magpapakamatay tayo. Bibi, kaya nga ginawa. Tingnan niyo, my brothers and sisters, let me ask you one question. Napapagod ba ang Diyos? Napapagod ba ang Diyos? Eh, bakit sinasabi sa salita ng Diyos on the 6th day? On the 7th day, He rested. Bahala na sa pagkakaroon ng paliwanag ka ito. Hindi, ito po yung mga brothers and sisters na sinabi ko na hindi na papagod ang Diyos, but He actually showed an example for us to follow. Hindi mapapagod ang Diyos. Pero tao, mapapagod tayo. Kaya pag binigyan ka ng break ng Panginoon, grabe. Gusto niya pumunta ka ng alas ka sa celebration, punta ka sa alas ka. Kung gusto niyo sumama sa cross, sumama tayo sa pambayan ng sabi ni Jesus. Sa bagay, ano talaga ang cross? Sa Europe yun eh. Walang gusto mo murang cross yan. Nag-cross kami dyan, murang-murang sa Francisco nung araw. Cross kami. Sila Brian Gary, sila Sister Rose. Nag-cross kami kaya para naman mga gano'n namin. My brothers and sisters, mahal. But don't worry, God will provide. Dalawa kami ni Sister Rose pupunta ron. Tingnan niyo, nag-worry pa ako sa pabayaran. Hindi ako magbabayad. Siya magbabayad. Hindi ako magbabayad. Hindi ako nag-worry. Don't worry, God will provide. God is giving us a break. Grabe. Ang sabi ko nga, every time na sinasabi ko sa mga kapatid natin, let's enjoy, let's have fun. We may never pass this way again. Hindi natin alam. No? So, ito ang epekto, my brothers and sisters, ang una sa atin personally, sa ating pagkatao. Pangalawa, ang pagiging sakit
being greedy, it has also an impact socially. Hindi lang sa ating pagkatao, sa ating pakikipagkapwa. What happens? It upgrades, my brothers and sisters, ano? It breaks relationship. It breaks relationship, ano? With others, ano? Katulad ng ano? In the parables of the lost son. Uy, ito kayo tuwing. In the parables of the lost son. In the parables of the prodigal son, ano? Sino nagka-problema doon sa dalawang anak? Yung panganay o yung bunso? Yung una yung bunso. Ano nangyari sa bunso? Okay. In the prodigal of the lost son, ang bunso, sino kasama niya sa bahay? Ang tatay at ang kapatid. Tatlo sila. They were living together. They were enjoying life. Di ba? Mayaman ang tatay. So sana, kung ako magkikwento doon, sabihin ko na lang doon, no? And they live happily. Ito masaya. But unfortunately, hindi ganun na nangyari. Something happened to the younger son. No? Because of greed. Naghangad pa siya, no? Hiningi niya ang kanyang buhay pa ang Ang isip kasi nung bunso na, pag nagkaroon siya ng pera, pagka nagkaroon siya ng pera, no, it would make him satisfied. He would be satisfied with life. No? Magiging meaningful ang kanyang buhay. My brothers and sisters, it is not a sin to be rich. Hindi kasalanan ang maging mayaman. Sa matter of fact, gusto ng Panginoon na tayo ay maging mayaman. Sabi ng Panginoon He would like us to be the heads and not the tails. Ang gusto ng Diyos tayo ay nasa? Hindi nasa? Yes, my brothers and sisters, as a matter of fact, my brothers and sisters, being rich is one. Actually, being rich is one sign of a favor from God. But it doesn't necessarily mean na pagka mahirap ka, God does not favor you. No, my brothers and sisters, Kasi, ang masama, ang pera ay hindi masama. Ang maging mayaman ay hindi maging masama. Sino gusto yumaman? Babes, mayaman ka na. Maging mas mayaman ka. Yung ito, sino gusto yumaman? Sisters, hindi masama maging mayaman. Hindi masama magkaroon ng maraming pera. Ang masama ay hindi masama ang magmahal. Hindi masama ang may pera. Ang masama ang magmahal sa pera. Yung iba kasi, pagkagising sa umaga, ang isip kain ay pera. Sa tanghali, ang iniisip ay pera. Sa gabi, bago matulog, ang iniisip ay pera. Kaya sila ay mga mukha pera. Kasi ang nangyayari, if you read the Bible, if you read the Gospel, ang sabi doon, ang pansin ninyo, ang sabi doon, my harvest, tapos my barns, my grains, myself, mine. Pakawalan mo ang dalawang bata, maglaro. Pag naglaro niyan, maya-maya may iiyak na. Pansinin niyo, may iiyak na. Pagka yung maririnig mo yung isa, mine. The very first words na nalalaman ka ng bata, mine. Ano sa Tagalog yung mine? O, di nyo na. Ang bata, ang tao pag pinapanganak, pansinin niyo, ang bata pagka bagong panganak, ang mga kamay ay naka. What does it mean?
ang ano dyan is psychologically speaking, ang bata, ang tao ang pinapanganak at gano'n ang kamay. As if saying the world is mine. Everything is mine. Mine. And yet, pag namatay ang isang tao, pansinin nyo. Kung mapapansin nyo ang patay ng tao, pagka ito'y namatay na, ang mga palat ay ibig sabihin, my brothers and sisters, I take nothing with me. Wala akong madadala pa rin. Wala pa rin tayo madadala. Kaya nga, my brothers and sisters, greed affects us personally. Greed affects us socially. But the most important thing na dapat natin tingnan, greed affects us spiritually. Amen. Spiritually, Pagka ikaw ay gahaman, ikaw ay magsakim, ikaw ay greedy, ang nangyayari, mga kapatid, it can distance a person from God. Napapalayo ka sa Diyos, Sabi nga in Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon ang puso mo, naroon ang kayamanan mo, naroon din ang puso mo. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Kung itinuturing mo na ang presensya ng Diyos ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Amen. Naalala ko nun si Father Nestor. Do you remember Father Nestor? Remo? Hindi mo natandaan. Natatandaan niya. Yes, yung matagal na sa St. Christopher, what kind of kwento siya sa amin noon, may lumapit daw sa kanya, isang Pilipino rin. Kapwa natin, Pilipino. Tapos nagpapapray over sa kanya. Sabi gano'n, ano ba ang dahilan? Ano gusto mo pa-over ko sa'yo? Sabi gano'n, siya daw ay nagkakaroon ng stress. Stress daw siya sa trabaho. Sabi ni Father, bakit na-stress ka sa trabaho? Kasi po, kung magtrabaho ko, Father, 16 hours. 16? Dami ba yan? Dami ba yan? Mga bahay, sa mortgage, ganyan, coaching. Alam mo sabi ni Father, yan ang oras ka magtrabaho? 16 hours. Aba, bakit hindi pa gawin 24 hours? Sayang naman yung natitira pa. May brothers and sisters, ang tatandaan natin, whatever we do, as long as we rely on our own effort, still it will not be enough. Amen. Kahit na gaano mapapansin mo, overtime, trabaho ng trabaho, titignan mo, hindi pa rin yan sapat. Kulang pa rin yan. Whatever we do on our own effort, it will not be enough. Sa pinanggalingan ko, nasa mga sinamahan ko yung secretary treasurer, collection doon sa gawain, i-deposit sa bangko. Kasama ko siya. Pagpasok namin sa bangko, BMO, sabi, kakilala pala niya yung isang teller pa yun, nagtutuon, sabi ganyan, ate, nakipagkwentuhan sa kanya, sa pagkanila pagkikwentuhan, tinanong siya, ate, ito ba trabaho mo? Sabi gano'n itong kapatid natin, isa lang, bakit? Sabi gano'n, ako, tatlo na ang trabaho ko, kulang pa rin. Bakit ikaw? Isa lang ang trabaho mo. Meron ko pang panahon para dyan sa El Shaddai mo. Iyon na ang hindi niya alam, na kahit na isa lang ang trabaho niya, dahil kasama niya si El Shaddai, sapat na. Sapat na. It is not how much you have, it is who you have. Kung kasama mo ang Diyos, tiyak yung kapatid. Magtrabaho, mapapagod ka ng gusto. When you get tired, and you reach this tinatawag natin exhaustion stage, exhausted ka na, trabaho ng trabaho, you die. Sabihin nyo nga, die.
kayo tingin sa akin. Sabi ko, Day, alam niyo pa kayo, alam niyo ang sabihin niya, Day, when you walk and walk without God, no? And then you reach the exhaustion stage first. Ibig sabihin, you become depressed. Yes. Yan ang ibig sabihin, depressed. Alam niyo, yung depression sets in. Dumarating na ang depression. Ano ba yung sabihin ng depression? Ang depression, pinaghalo, lungkot, pagod, at takot. No? So, ganun ang mangyayari, my brothers and sisters, ano? Depression sets in. Pagkatapos, ano susunod ulit? You? Ay. Ano yung sabihin ng ay? Pagka napagod ka na, ano yung sabihin ng ay? You become irritable. Tama. Sigurado may initin ang ulo. Lagi na ka? Kaya pumapa? Totoo naman, di ba? Pag lagi kang nakasimangot, di ka ba pumapa? At ang pinakahuli, dahil, no? Depressed ka, irritable ka, and then your energy gets low. Madali kang mapagod. Mahalata mo talaga mga hindi depressed. Meron namang gawain sa kanila pagdating ng Huwebes, nandito pa sila. Hindi depressed yan. Saan sila kumukuha ng lakas? Mapapansin mo lagi silang mga nakangiti. Lalo silang kumaganda. Nehemiah 8:10. The joy of the Lord is mine. Sa kalakasan natin, ang kuha natin sa taas. Sabi ko nga if there is no joy in serving God, no? Ano nga sa akin, Brother Albert? Dami mo pinupunta kung saan nagpupunta. Sa totoo lang, Bunsoy, sa totoo lang, aminin ko sa iyo. Minsan, nalilito ang punta ko kung sa mga flight ko. Sa dami ng flight ko. Hindi, kaya nililista ko eh. Sa Expedia, hindi ko malaman kung alin ang sa dami. Madaling araw, anong ginagawa mo? Tatanong ko ni Rose. Anong ginagawa mo? Inaayos ko yung flight ko. No? I am not complaining. Sabihin niyo, nagreklamo ako. Alam niyo, sa pag-aaral lang natin sa salita ng Diyos, ang epekto nito napakaganda. When I had my physical check-up, ang sabi ng doktor sa akin, sa akin, sige nga, I want to test your brain. Subukan mo, i-test natin. Kasi lahat katawan mo, ang mapapansin sa akin, mataas yung uric acid ko. No? Bawal sa iyo ng mga pagkamatas ang uric acid mo pala, bawal sa iyo ang makakita ng kasimangon. Buti na lang, nakikakalit. Anyway, sabi ng doktor sa akin, sige, sabi gano'n, testingin ko yung utak mo. Magbibigay ako sa iyo ng apat na salita. Tandaan mo kung ano, apat yung salita na sinabi niya, banner, lawyer, apat yung basta eh. Remember, pagkatapos yung sinabi sa akin, nagkwento siya sa akin ng kung ano, pagkatapos, pinaulit niya sa akin ng, okay, tell me in reverse. No? Repeat the numbers in reverse. Sasalita siya, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Yeah. 5, 6, 7. 7, 5, 6. Ganyan, ano? 7, 6, 5. Paulit-ulit, kung ano-ano. Ganun ang test niya. Pagkatapos, kung ano pa mga kinikwento niya, pagkatapos niya magkwento ng mga ilang minuto, bumalik siya sa akin. Ano yung apat na word na sabi ko, tandaan mo? Sinabi ko. Wow! Ang ganda ng memory mo. Wala mo na wow? That is actually the byproduct of studying the Word of God. Amen. Byproduct yan. Siyempre, mag-aaral, my brothers and sisters, ano? No? Psalm 27 verse 2. Tayo na ba ako? Tayo na. Wala.
Ito, magpapakahirapan tayo. Pakinggan nyo sabi. Psalm 127 verse 2. It is pain for you to rise early. No? It is pain for you to rise early and put up your rest at night to eat bread earned by hard toil. Ibig sabihin, walang silbi ang ikaw ay magpakapagod para lang ikaw ay makakuha ng kakainin mo. Walang silbi ito sapagkat ito, sabi ng Panginoon, ibinibigay niya sa iyo kahit ikaw ay natutulog. Amen. Kahit na wala kang gagawin kung ikaw ay malapit sa Diyos, hindi ka pa nagbumubuka ng bibig mo, natatanggap mo na ang kanyang mo. I was like that before also. You remember my story long time ago? Yes, I was like that. Bago nating ako dito, noong araw, kaya tinaginawa ko, trabaho ng trabaho, overtime ng overtime. And my work, mind you, ay nandiyan lang yung nandiyan sa Fremont, 1,000 Fremont, dyan ako nagtrabaho noong araw before Garfield. Kaya alam ko tulungan na ito, itong main street na ito, teritoryo ko tulong araw. Yan yung 1,000 Fremont na yan. Alam niyo kung sa'yo, pag nung dyan po kayo nakatira, di ba? Nandiyan dyan ako nakatira. Trabaho, overtime ng overtime. Dumating yung auntie ko, hindi kami magkita. Tapos nung nagkita kami, ano sabi sa akin, bakit hindi tayo nagkikita? Lagi ka wala. Sabi ko, nagtatrabaho ako, kailangan mag-overtime. Alam niyo sabi ng auntie ko, trabaho na trabaho, tatandaan mo, kailangan hindi na matapos ang trabaho. Ikaw ang tatapusin ang trabaho. Totoo nga naman. Totoo nga naman. Hindi natatapos ang trabaho, ikaw ang tatapusin ang trabaho. Nakinig ako. Pag kami yung mga ganun, makinig kayo. Sinunod ko. Ang ginawa ko, binawasan ko yung trabaho ko. Di nasa bahay na ako. Inabutan niya ako minsan. Nasa bahay lang ako. Pagdating niya doon, ang ginagawa ko, nagkakape. Ano sabi niya? Ayan, pagkape ka kaysa ikaw pagkapihan. Totoo naman, di ba? So, many brothers and sisters, mayroong impact ito. Ang kasakamihan, ang kasakiman or great, it has impact on yourself. It has impact on your relationship with others. It has impact, especially in your relationship with God. So, ano ngayon ang gamot? What is the cure for greed? 3G. Tapusin yung ano nila natin dito. Tatapos ko na dito. The cure for greed is 3. Ilan? 3. Gagawin nyo. Ilan? 3. G. Yan. 3G. Kasi ito din yung sinasabi ko sa mga disciples noong araw, nung mga nagtuturo pa ako dyan ngayon ako nang tinuturoan ng mga yan. Noong 3G. Una, my brothers and sisters. The cure for greed, number 1, gratitude. Yung sinabi kanina ni Sister Nancy, narinig ko. An attitude of gratitude, my dear brothers and sisters, is a secret to more blessings. Sa totoo lang, as you praise God, pasalamat, meron akong kakilala ng taga-Canada, wala na siyang sinasabi kung hindi salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Whatever happens. Halimbawa, nagkasakit ka, papasalamat ka pa ba sa sakit mo? Okay, let me correct you on that. When you get sick, nagpapasalamat ka. Pero hindi ka nagpapasalamat dahil sa sakit mo. Nagpapasalamat ka na kahit nandun ka sa sakit na yan, may karoon kang kakayaan na magpasalamat sa Diyos. Amen. Because never naman ang gusto ng Diyos na although He allows it, sometimes pag-isip mo sa umaga, halimbawa, na-late ka ng gising, anong una mo sasabihin? Bakit? Nagising ka pa. Tama, no? When you're, halimbawa, nagpamadali ka, na-late ka ng gising, sa umaga, yung pa sa atin, nagpamadali ka na. That's not natural thing, ano? Na nangyayari sa atin. But my brothers and sisters, instead na ikaw magreklamo at hindi ka nagising ng maaga, magpasalamat ka. Magpasalamat ka sapagkat binigyan niya parang additional na oras ka na makapagpahinga. In everything, thank God. Pasalamatan ng Diyos. Kaya sabihin niyo, thank you, Lord. For what I receive.
Tagalogin ang halang natin. Salamat, Panginoon. Sa aking mga natanggap. Salamat, Panginoon. Sa aking mga makatanggap. Salamat, Panginoon. Matatapos na si Brother Albert. Number 1, verse 3 pa lang yun. What's that? Ano yung una? Gratitude. Pangalawa, generosity. Generosity. Maniwala kayo, my brothers and sisters. As you open your palms, magtataka ka, hindi ka mauubusan. Kaya hindi ako magtataka, mamaya kung magpapas around the basket kayo, magkakalaman nyo. No? Alam niyo kung bakit? When we give, my brothers and sisters, we declare to God, no? When we give, we declare to God that we declare to other people that God is our source, no? Not our possession. No? Na ibig sabihin, kaya ka nabigay dahil sa hindi dahil ang dinodius mo ay hindi yung nasa bulsa mo, kung hindi ang Diyos. Hindi ba na-ikwento ko na sa inyo noon doon sa New York? Mayroong isang babae, dumating siya sa New York. Pupunta siya sa gawain, dalawang bulsa niya, yung kanan, nandun yung kanyang pang-love offering. Yung kaliwa, nandun yung kanyang pamasahe. Eh ngayon, alam niyo naman, kung kaya mo hindi inaasahan, nagkakaroon ng second collection. Ngayon, naibigay niya na yung nasa kanan niya, yung offering niya. Ay nagpapas di basket. Katulad ng gagawin niya mamaya. Totoo ito! Totoo ito! Ngayon, sabi niya, paano ba ito? Pamasahin ko na lang ito. Ibibigay ko ba ito? Mayroong nagsasalip bumubulong sa kanya. Huwag mo bigay. Huwag mo bigay. Pag ibigay mo yan, wala kang pamasahin mamaya. Hawak-hawak mo yan. Kaya yung naalala niyo yung widow's stone mines, sa Biblia, pagdating ang Panginoon naman, kung bakit naman ang Panginoon doon sa treasury doon siya nakatayo, tinitignan niya yung mga naguhulog o paano magbigay. Ang babae na nagbigay ng 2 months, hindi siya nagbigay ng ganyan. Ayon sa nabasa ko sa pag-aralan, inihagis ng babae. Bakit ay attitude niya? Bakit inihagis na lang? There is a reason for that. It is because in his mind, inaano siya, hindi ba ganyan tayo? Pagkatuwing ka may bibigay, mayroong magbubulong siya. Ako ibigay yan. Pera mo na yan, wala pa. So ngayon, tatalo siya para mamalihan niya lang. Taro ngayon, bumubulong na yun. Yes. Ngayon, ito ngayon, bumalik tayo sa Tagalog. Sabi ko, paano? Binubulungan siya magbigay. Pero wala niya ano sinunod niya. Yung conviction ng Holy Spirit na magbigay. Ibinigay niya. So, magkano siya? Para sa akin. Ang sabi niya naman, sigurado mayroon akong masasabayan. Pero bakit naman nung araw na yun, bigla nagkawala lahat? Nagkawala lahat. Totoo. So what happened? Naglakad siya papunta doon sa subway, still thinking, hoping na mayroong magpapamasahe sa kanya. Wala. That night, my brothers and sisters, according to her testimony, is that nandun siya sa subway. Nakita niyo naman subway ito nakakatakot sa New York. Nandun siya. Umiiyak siya. No? Pero alam niyo, once na ikaw ay magkaroon ka ng ganyang feeling, halimbawa, umiiyak ka na, ang demonyo lalo kang tatapakan, lalo kang aapi-apihin, lalo kang kukonsensyahin, nasasabi mo sa'yo, tatang-tanga ka kasi. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo lang ibigay. But you know, my brothers and sisters, always remember this, you cannot outgive God. You cannot outgive God. The following day, sa dami ng mga tao doon, bigla may lumapit sa kanya. Pagkagising niya, she was crying, pero lumipas din ang magdamag. Pagdating ng umaga, dami ng tao doon, meron isang lalaki lumapit sa kanya. May dalawang sobre. At ang sabi sa kanya, I do not know why. Sabi niya, but somebody is telling me to give this to you.
ibinigay sa kanya. Alam niyo kung anong natanggap niya? 1 year pass sa train. I cannot forget that testimony of our brothers, of our sisters, my brothers and sisters, So, gratitude, generosity, ang panghuli, my brothers and sisters, is godly contentment. Godly contentment, This is a peaceful satisfaction that comes from trusting God. Na kahit na na hindi ka titingin sa anumang possession, ang tinitignan mo, my brothers and sisters, yung ang Diyos. Ang hinahangat mo ay hindi kung anuman, pero ang hinahangat mo, ang presensya, ang pagkalinga, at ang pangako ng Diyos. Ang pangako na kailanman hindi niya tayo iiwanan. Ang tunay na buhay, malapit na matapos. True life, my brothers and sisters, is not measured by what we own. True life, my brothers and sisters, is measured by who owns our heart. Kung sino ang nagmamay-ari ng ating puso. Kung ang pag-aari ng Diyos ang puso mo, mapapansin mo, may kaayusan ang buhay mo. Kaya papapakain ka, sister, nakakagalit sa inyo. Kung pag-aari ng Diyos ang puso mo, mapapansin mo, may kaayusan ang buhay mo, mapapansin mo, masaya ka sa buhay mo, mapapansin mo, kontento ka sa buhay mo. Maraming pagpapala ang darating sa iyo sa buhay mo, brothers and sisters. In conclusion, sa aking pagtatapos, in this parable, Jesus is not saying that there is anything wrong with wealth. Walang masama. Sa kailangan prosperity, as I said a while ago, is one sign of favor from God. Ang sinasabi dito ng Panginoong Isus is that we should not claim, we should not be have this effort of being rich materially. Ang gusto niya maging rich tayo spiritually, tatandaan natin, the rich man planned for years of comfort, pero hindi niya na-anticipate ang pagdating ng katapusan ng buhay niya. Alam ko na ang ginagawa natin dito, tayo ay naghahanda ng ating second life, tayo ay naghahanda maging mayaman spiritually. My dear brothers and sisters, hindi tayo mapapaya sa Panginoon. It will not all be in vain. Amen? Amen. So magsitayo na tayo, mga brothers and sisters.
paliwanagan mo ang pagpapatayo sa amin sa inyo. Sa gabi ito, maraming salamat Lord God sa pagbubukas nyo sa aming mga pangunawa na mga dapat namin pag-ingatan upang kami, Panginoon, ay hindi malayo sa inyo. Ang aming pakikitungo sa aming kapwa hindi maapektuhan. Pati ang aming mga sarili, Panginoon, ay hindi pamamayaan. Salamat o Diyos sa inyong katapatan sa patuloy na sa salita niyo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Diyos, na lahat ng aming narinig sa gabi ito, magigtaan o lagdan ng pagbabago sa bawat isa na kailangan magbago. At sa sandaling ito, uli lumalapit kami sa inyo, God, puno ng pananampalataya. Panginoon, kayong Diyos sa pinagbubuhatan ng lahat ng mabubuting bagay. Kaya naman sa sandaling ito, uli lumalapit kami sa inyo, tinataas namin sa inyo lahat ng aming mga kailangan. Ang aming mga prayer request, O God, ay sinulat namin mula sa aming mga puso. Matid niyo ito, bago pa namin ito sulat. Dalangin ko, Diyos, mas pa sa inyo mga prayer request ito, Lord God. And even those na hindi na naisulat mo rin na sa kanilang mga puso. Panginoon, mas pa sa inyo ito ang magkaroon, Lord God, ng kaganapan sa kanilang buhay sa inyong itinag ng panahon. Pagpalain mga pinagkaloob nila sa inyo sa gabi, Lord God. Dalangin ko, Lord, sa lahat ng nagkaloob, malaki man o maliit, Panginoon, balik nyo sa kanila ng higit pa sa kanilang inaasahan. Panginoon. And even those who are standing before your holy presence today, Lord God, that needs healing. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, libuin nyo ang bahagi ng katawan ng aming kapatid na ito ng pangangailangan ng kagalingan. At sa pangalan ni Jesus, sa gabi ito, I declare that you are healed. In Jesus' name. In Jesus' name. Father, thank you so much for tonight. Thank you so much, Lord God, for the words that you have shared to us. Sa aming pag-alis, samahan niyo po kami. Mag-ingatan kami, Lord God, sa aming pag-uwi. Suguin niyo ang anghel, Panginoon, upang kami mas baybayan. At sa aming pagtulog, Panginoon, pati niyo nawa, kasama pa rin namin kayo. Pagkalooban ka, kapahingahan, kalakasan, upang kinabukasan, Panginoon, muli handa kami maglingkod. Salamat sa gabi ito. Salamat sa lahat ng taong ginagamit yung Panginoon. Kung kababaan nyo, na muli kami, Panginoon, na nagpapakumbaba at umipiling. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.